Nasa ilalim ng dungeon, agad nagulo dahil sa isang rare vouivre. Maraming adventurers ang nag-aagawan at sumisigaw sa galit. May mga tumatawag na those monsters at nagbabantang I'll kill them all habang isang grupo malinaw na inaangkin, this is my catch. This vouivre is my catch, so no one touches it. Sa gitna ng sigaw, may paalala rin na sa mundo ng adventurers, bawal daw mang-agaw ng prey. It is a violation of manners to step in and take another's prey. Ice din nandyan pero may utos na, as you stay here, at si Belle Cranel, na nakalagay sa eksena bilang Belle Cranel, the Fool, ay naroron naka-standby habang may nagbubulong na, don't know what he's thinking, but it doesn't matter. Let's get this done. Sa madaling salita, galit, disbelief, at tensyon habang lahat nagmamadaling lakarin ang problema ng Vouvre. At si Belle ang malinaw na punto ng pananaw sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan sa dungeon, umiikot ang isang procedural na tensyon. Paalala ng mga nakatatanda na isa itong violation of manners na agawin ang huli ng iba, lalo na kapag rare na tulad ng vouivre. Mabilis ding lumabas ang utos na huwag basta-basta pumatay. Pinapastress ang idea na dalhin ang mga monsters ng buhay kung kaya. Take them alive if you can. Isang direktiba na ikinainis ng iba at nagdulot ng reklamo na parang annoying rude. Sinabihan din si Ice na, you stay here. Isang order na naglalantad ng paghahati ng roles sa labanan. Sa ibang bahagi ng eksena, pinapagalitan si Tiona dahil lumabag sa utos na hulihin ng buhay habang may mga sigaw at pag-angat ng boses. No, you can't! At let go Lil Lily, kasama ang takot na. Kung muling makikita silang nagtatanggol ng sinos, tataas talaga ang pinsala sa reputasyon ng Hestia Familia. Biglang nag-escalate ang sitwasyon nang may umami ng isang operator. Humingi siya ng paumanhin kay Oranos at sinabi niya na gagamitin na ang lihim na sandata. Nagulat ang mga tao. Nagtatanong kung anong lumalapit at kung kaalyado ba ito. Tapos lumabas. Isang golem na gawa entirely of adamantite. Tinawag ng operator itong a secret weapon I have held in reserve at nag-urong siya ng mga tao. Everyone out of the way, buhat sa obvious urgency. Sa kahaponan ng kaguluhan, may nagsigaw pa ng tuwa na, see, I did it. Sumunod ang pag-aatas na dapat sana ay dinadala ng buhay ang target at ang hangarin na, it's no good, Oranos, na sinusundan ng matinding paratang na the Loki Familia are by far the monsters here. Ang buong eksena nagpapakita na itong adamantite golem ay last resort escalation. Isang desisyon na agad nagpapalakas ng tensyon at ginawang mas delikado ang sitwasyon. Sa gitna ng gulo, lumabas si Fels at ipinakilala ang sarili bilang The Fool. May nag-request sa kanya na tumulong kasi mag-isa raw si Belle. Bago magsimula, may tahimik na pasasalamat kay Lord Hermes, tapos sinimulan ni Fels ang forbidden-sounding ritual. Sinabi niya na tatanggihan niya ang rule of the heavens at ininvoke ang mga lumang artifacts, Rod of Pius, Bowl of Salos, kasunod ng mga linyang gaya ng O Untrodden Land, O Forbidden Wall. May iba pang nanood na nagtatanong kung ito raw ay magic na lumalampas sa human knowledge at sa kaniya pinatunog ang incantation na Dia Orpheus. Biglang may kakaibang liwanag at reaksyon ng bayan. May nagsabing a miracle. At pagkatapos ay inilahad ni Fels na ito ang unang beses na nagtagumpay siya sa 800 taon. Ang ritual na iyon ang nagkumpleto ng pagligtas kay Wiene. Nagbunyi ang mga tao at pinasasalamatan si Belle dahil apparently na-seal ng ritual ni Fels ang milagro. May big moment, may naririnig na howl at sabay-sabay ang tawag, Haruhime-kun, Dodge, Tione. Habang lumilitaw ang isang Black Minotaur, tinawag siyang Asterius at ramdam agad ang banta. Sa gitna ng kaguluhan,
Tumigil na ang plano na hulihin ng buhay. May umorder, "Get him, Ice!" At sumagot si Ice ng "Understood." Lumabas ang signature move niya, Tempest, Aerial. Nagbakasakali ang mga nakakita. That is, the War Princess, Ice Wallenstein. At tumatak pa sa kanila na ang Minotaur ay kayang makipagsabay kay Ice sa isang matinding laban. Simple pero malinaw. Dumating ang malakas na kalaban at si Ice ang frontline na sumagot gamit ang kanyang power. Sa kalagitnaan ng clash, biglang nagkaroon ng panic. May nagsabing parang na sa gitna ng gulo, biglang na-paralyze si Wiene. May takot at tawag na, "Wiene, stop!" Habang umiiral ang pakiramdam na na-misjudge nila ang sitwasyon, si Belle, desperate na tumulong, napansin yung papalapit na threat at nagawa niyang gumawa ng desisyon. Kailangan niyang kumilos. Habang nagsisigaw ang iba at may humihingi ng pag-iingat, nag-cast si Belle ng Firebolt. Tumama ang spell sa papapasok na monster at siya ang pumatay sa kanya on the spot. Sandaling nag-shift ang tension sa triumphant relief. Si Belle mismo ang nagdi-declare na napatay niya ang halimaw at sumingsing ang mga tao sa pagbibigay pasasalamat. Wiene ay bumagsak pero ligtas na. Tahimik na lumipat ang eksena mula sa panganib tungo sa pag-uwi ng alivyo at pasasalamat. Sa pagtatapos, kinilala si Belle. Sinabing nasagip ang senos at espesyal na si Wiene at ramdam ang halo ng pag-asa at pag-iisip tungkol sa nangyari. Pagkatapos ng gulo, lumabas yung pinakamahina pero pinakamakabagbag damdaming parte. Si Wiene nanginginig pa, umiiyak at umiiling. Sinabi niya na nananaginip siya na, "No one comes to save me." Takot na walang mag-aabot ng tulong. Tapos, nagbago ang tono niya. Sinabi niya na ngayong pagkakataon may dumating nga para iligtas siya at sobrang saya niya dahil may nagsagupa para sa kanya. Ang iba naman ay humahanga at nagpapasalamat. Tawag kay Belle, pinupuri siya dahil sa kanya by the Xenos were saved. At naisalba rin si Wiene. Si Wiene nang humihingal pa, nagpapasalamat ng taos-puso kay Belle at humihintay pa ng damdamin niya na sinasabing baka may mga regrets siya. Tapos tumigil habang tinutukoy ang sinabing adventurer with the goggles. Simpleng eksena, pero malinaw. May bagong pag-asa at isang maliit, matamis na pagkakabit sa pagitan ni Wiene at ni Belle pagkatapos ng trahedya. Sa aftermath, tahimik pero charged ang mood. Una, Wiene at iba pang nakaligtas ay taimtim na nagpapasalamat kay Belle. Malinaw na sila mismo ang humihingi ng pasasalamat at tinatawag siyang nagligtas sa Xenos at kay Wiene. May moment ng empathy din. May nagsabi na tiyak, may regret si Belle matapos ang nangyari. Pero hindi puro papuri. May kritiko na tumawag ng hypocrite at may argumento na ang mga sinisihan ay minsan sila rin lang may karapatang maging bayaning ginagawa ang tama kahit parang kalokohan. Isang tinig pa ang nag-udyok, "Be a fool, Belle Cranel," na parang pagpuri sa kanyang hindi matatag na sakripisyo. Kasunod nito, may matinding paratang kay Aina. Sinabing, "Through a selfish decision, you expose the city and its people to danger." At tumugon si Aina ng diretso, "Yes." May disbelief at reaksyon ng ilan at dahan-dahang nag-close ang episode sa linya na nagtitis ng susunod. Next time, Stigma Downfall o simpleng Stigma.